isa sa pinakamagandang katangian ng isang tao. Tandaan niyo po ito. Yung tayo po ay maging maingat. Yung tayo po ay maging maingat sa lahat ng bagay at sa lahat ng meron po tayo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito po yung isa sa pinakamagandang katangian. Pinagkatiwalaan ka ng Lord ng hanap buhay, ingatan mo yan. Pinagkatiwalaan ka ng Lord ng mga properties, ingatan mo yan. Pinagkatiwalaan ka ng Lord ng mga bagay na mula sa Kanya biyaya pagpapala, ingatan mo yan. Pero alam niyo po ba, ang isa sa gustong-gustong makita ng Diyos, napakaingatan ng bawat isa po sa atin, ay yung ating mga sarili. Ang ating topic po ngayong umaga ay aking po pinamagatang, keep yourself. Kalabatin niyo po yung inyong katabi. Sabihin niyo po ng eye to eye, kapatid, ingatan mo yung sarili mo. Paano natin maiingatan yung ating sarili? Emotionally, physically, spiritually, kailangan po ay talagang masunod natin yung kalooban ng Diyos. Ingat-ingat po tayo. Yung ating po mga kalusugan, kapag tayo po naging pasaway sa ating mga iniinom, kinakain, wawasakin po ng lahat ng kinakain natin yung ating katawan. Ang inyo pong pastor ay magtatatlong linggo na po na hindi na kumakain ng kanin. Di halata, ano po? Medyo nababawasan na po. Puro gulay lang po ako, tsaka po isda. Kaya nahinto po ako sa pagbili ng ulam kay Rode. Kasi nga po, hindi na ako kumakain ng kanin. Kaya puro gulay na lang at saka isda. Ito po yun, 2 linggo ng mahigit. At nakasanayan ko na po. Minsan karne, kaya ala na pong kanin. Iniwasan ko na po yung talagang mga pagkain na hindi makabubuti sa aking katawan. Basta po ngayon ako, puro gulay, isda. At matagal na rin po ako hindi uminom ng soft drinks. Hindi na rin po ako umiinom ng 3-in-1 na coffee. Bakit po? Iniingatan ko po yung katawan ko. Kasi po, pag nagkasakit po ako, apektado po yung church. Tama po ba? Apektado po. Pagka nagkasakit po ako, iginupo ako ng karamdaman, apektado yung church. Kasi ako bilang isang pastor tinawag, iingatan ako ng Diyos, pero dapat ingatan ko din yung aking sarili. O sabihin niyo ulit sa inyong katabi, kapatid, pinyo, huwag kang pasaway. Aray. Huwag kang pasaway. Meron ako dyan isang kumari, pasaway eh. Wala sabihin pangalan. Sobrang pasaway. Mataas na mga uric acid, mataas na mga tira pa yun ng tira. Pasaway eh. Yung isang kumpare ko na, mataas na sugar, tira pa yun ng tira na matatamis. Ayan. May gamot daw, may gamot. Kaya ingatan po natin yung ating mga sarili. Iingatan tayo ng Diyos, pero ingatan natin yung ating mga sarili. Okay. Keep yourself. Tingnan niyo po, hahanguin po natin to sa biblikal na aspeto. Sapagkat may sinasabi ang Diyos, higit sa lahat na napakahalaga kung ano yung dapat nating ingatan. Okay, puntahan po natin yung aklat ng Roma chapter 6 verse 13. Sabi ng Diyos sa kanyang salita sa Roma chapter 6 verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Okay, tingnan niyo po, makikita po natin mula po sa Holy Scripture, mula po sa salita ng Diyos na yung ating katawang ito ay inuutusan po tayo na magpasakop tayo sa Diyos. Ipailalim natin sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan,
ang anumang kasalanan at alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Lahat ng parte ng ating katawan, bilang tayo po'y nakakilala na at isinilang na muli sa Espiritu at na born again, we need to submit the authority and power of our God. All parts of our body. Ito po ang gusto na makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sabi po doon sa huli, ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan. Offer your body. Pinahahandog ng Diyos sa atin ang ating katawan bilang instrumento ng kabutihan. Mga kapatid, sa oras na ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano ba yung mga bahagi ng ating katawan na gustong ingatan ng Diyos sa Kanyang harapan bilang tayo'y Kanyang mga anak? Okay, number 1. Ang kauna-unahan po na gustong pakaingatan ng Diyos sa ating parte ng katawan ay yung ating pong mga puso. Keep your heart. Alam niyo po ba kung ano yung puso natin? Ito po yung damdamin natin. Ito po yung emosyon. Pansinin niyo po minsan, kaganda ng pakiramdam mo, kaganda ng mood mo, pero magugulat ka, isang kisap mata lang po pwedeng mabago yung emosyon mo, yung puso mo, yung nararamdaman mo. Kapag nabago po yung magandang damdamin mo, napalitan po yan ng asar, galit, inis, puot, napakalaki pong epekto yan bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, pakaingatan natin yung ating mga puso. Keep your heart. Huwag po nating hahayaan na yung pusong ito, yung damdaming ito ay maging instrumento ng kaaway. Bagkus yung damdaming ito lagi ay maging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos. Magamit tayo sa kabutihan. Pansinin niyo po, makagagawa ka ng mabuti kapag nararamdaman mo sa puso mo, sa damdamin mo, maganda. Makagagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo habang panahon kapag ang naramdaman mo sa damdamit puso mo, galit. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na kaya nga po sinasabi ng Diyos, ingatan po natin yung ating mga puso, yung ating mga damdamin. Makasasamba ka sa tama sa Diyos, makapaglilingkod ka ng tama sa Diyos kapag napakaganda lagi ng damdamin natin. Punong-puno tayo ng kapakumbabaan, punong-puno tayo ng talagang katapatan, makapag-serve at makapag-worship ka ng tama. Pero, paano ko ang damdamin natin at nararamdaman natin? Parang inis tayo, parang galit tayo, parang gusto natin maghiganti. Baka nga hindi ka na makapag-church eh. Kapag meron kang kinaiinisan doon sa church, kaya ayaw mong sumamba kasi naiinis ka doon sa kapatiran na yun, tisod ka. Dahil yun ang nararamdaman mo. Kaya hindi tayo makagagawa ng mga bagay na tama sa harapan ng Diyos kapag hindi natin naingatan yung ating puso or yung ating damdamin. Kaya po, napakahalaga mga kapatid. Apektado ang ating buhay. Apektado ang ating kinabubuhay. Apektado ang ating pamilya. Kapag yung puso natin nadaya po ni Satanas. Hindi natin naingatan. Kaya po, napakahalaga, always keep yourself. Palabitin mo ulit yung katabi mo, kapatid, ingatan mo ang iyong puso. Kasi pag hindi natin naingatan yan, igugupo tayo niyan sa isang miserableng buhay. Tingnan niyo po, sabi po ng Diyos, sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kaniyang kabulukan. Tingnan niyo po mga kapatid. Yung puso ng tao
na nadaya ng kaaway, walang makakaunawa, walang makakaintindi. Minsan kahit mga mahal na niya sa buhay, kahit mga kaibigan pa niya, kapag yung damdamin ng isang tao ay nakot ng espiritu ng kaaway ng dyablo, hindi talaga mauunawaan. At ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ito'y mandaraya at walang katulad. Lahat ng pandaraya, lahat ng mga karumaldumal na ginagawa ng tao nagmumula sa puso. Sapagkat yun nag-uudyok sa kanya upang gawin niya yun. Dito lahat nagmumula yun sa puso, sa nararamdaman natin. Kaya kung hindi po maiingatan ng bawat isa po sa atin, yung ating puso o yung ating damdamin, at ang kukontrol po dito ay yung kapangyarihan ng Diablo, sabi po ng Jeremiah 17:9, wala na itong lunas ang kanyang kabulukan. Kaya minsan magugulat ka, ba't ganun yung taong iyon? Parang wala ng kaluluwa. Parang wala ng damdamin. Kasi nga po, ang salita ng Diyos ang may sabi. Sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kaniyang kabulukan. Kaya kapag nadaya at hindi naingatan ng bawat isang tao na nakakilala sa Diyos ang kanyang puso, mabubuhay siya sa isang buhay na karimari-marim na ang nag-uudyok sa kanya ay ang kapangyarihan ng kadiliman na walang iba kundi si Satanas, sapagkat ang puso ng tao ay mandaraya, walang makakaunawa. Ito ay puno na kabulukan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po, always keep your heart. Sa paggising sa umaga, kapag may nararamdaman kang di maganda, parang naiinis ka, parang nabubuisit ka, parang naaasar ka, pati yung pananalangin mo, pati yung pagbabasa mo ng Bible, pati yung ginagawa mo na para sa Diyos, apektado, kapatid. Maging aware ka na. Bakit? Hindi mo na ingatan yung puso mo, yung damdamin mo. Once na ikay nagkaroon ng galit, nagkaroon ng asar, na-disappoint ka, nag-iisip ka na hindi maganda, nagpaplano ka na hindi maganda dahil yung damdamin mo ay hindi mo na ingatan sa harapan ng Diyos. Nakagawa ang kaaway. Kapatid, panahon na. Yung puso natin, idulog na natin sa Panginoon. Kasi may kapangyarihan ng kaaway na nakagagawa sa puso natin sapagkat hindi natin naingatan. Sino ang po pwedeng bumago sa puso ng tao? Kasi sabi po ng Jeremiah, walang pwedeng makaunawa. Wala nang lunas. Ito'y mandaraya. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sino po pwede lang bumago? Kahit ako po, kahit sinong mahusay, walang po pwedeng bumago sa puso ng isang taong wala ng lunas. Wala po. Kundi ang Diyos lamang. Kaya po mga kapatid, kapag naramdaman natin na maski ikaw hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Book of Romans, chapter 7, bakit hindi ko maintindihan yung sarili ko? Nakita niyo po, maski po si Pablo, dumating po sa point ng buhay niya, sarili na po niya, hindi niya maintindihan. Bakit ano po sabi ni Pablo? Bakit yung mga ayaw kong gawin? Bakit ito yung nagagawa ko? Pero yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Kapatid, kung sa point ng buhay mo, dumarating ang puntong iyan, na alam mo yung ginagawa mo,
ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pero patuloy mong paulit-ulit na ginagawa, malaki ang problema. Malaki ang problema ng puso mo, ng damdamin mo. Kasi hindi mo na kontrolado yung sarili mo. Merong malakas na pwersa na kapangyarihan na kumukontrol sa'yo, kaya mo nagagawa yon. Bakit po? Sabi ni Pablo, alam ko na. Hindi ako ang may gagawa nito, kundi yung Espiritong umaalipin sa akin. Nalaman ni Pablo mismo na alam ko na, kaya pala hindi ko magawa yung mga gustong-gusto kong gawin na alam kong mabuti na kalooban ng Diyos. At yung mga karumal-dumal na kasalanan na nagagawa ko, hindi pala ako yun. Meron palang espiritu ng kadiliman ang kumukontrol sa damdamin ko. Kaya ang laki ng problema kapag hindi po natin naingatan yung ating mga puso. Lagi kang inis, lagi kang galit. May mga taong gumaganda ang buhay, ala namang ginagawa sa yung pangit, pero naiinis ka. Di ba mayroong ganun po mga tao? Kapag mayroong mga taong pinagpapala, naaasar ka. Pero ala namang ginagawang pangit sa'yo. Yun po ang isang indikasyon na hindi ayos yung puso natin. Merong kapangyarihan ng kadiliman na kumukontrol dahil hindi natin naingatan. Alam mo na yung ginagawa mo ay kasalanan. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pero bakit hindi mo makontrol yung sarili mo? Parang merong kapangyarihan na lagi kang inuudyo ka na gawin mo yon. Kapatid, ang laki ng problema. Merong malakas na puwersa sa damdamin natin na para tayong isang robot na disusi kapag sinusian, kusang umaandar na hindi natin kontrolado ang ating mga sarili. Kaya napakahalaga po mga kapatid na yung ating sariling ito, all parts of our body, ay lagi nating maingatan at mismong tayo ang may kontrol sa biyaya ng Diyos. Kaya tama po ang sinasabi ng Jeremiah, sino makakaunawa? Walang pwedeng makaunawa. May lunas pa ba? Ala ng lunas. Sapagkat siya'y bulok. Ano ang po pwedeng solusyon? Unless na ang Diyos ang gumalaw sa buhay ng isang tao na yung puso niya ay balot na ng kasamaan. Wala pong po pwedeng makacheck niyan. Alam po natin ang ating mga sarili. Alam po natin ang lahat ng mga bagay na nararamdaman natin. Kaya, dahil nga po siya ay talagang balot ng kabulukan, ng kasalanan, wala kang mararamdamang magandang damdamin. Lagi kang inis, lagi kang galit. Yan po kasi ang sintomas ng isang damdamin, ng isang pusong hindi natin naingatan. Hinayaan natin ang dyablo ang magkontrol sa ating damdamin at puso. Pero may sinabi po ang Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos sa Ezekiel chapter 11, verse 19? Sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. May solusyon pa po pala. Ito yung last option. Yung puso nating ito, kapag dumating sa punto na wala ka na nararamdamang maganda, puro na lang galit, hinanakit, sama ng loob, selos, puro na lang damdamin na paninibugho, yan na po ang simbolo. Ala na, bulok na yung ating puso. Bulok na yung ating damdamin. Pero ang huling solusyon, ang Diyos nangako, bibigyan ko kayo ng bagong puso and bagong espiritu.
Ang masuwayin ninyong puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Ano po ang kailangan natin gawin? Kapag nagpasimula tayo, na natutunan po talaga nating sumunod, magpakumbaba ng buong puso sa ating Panginoon, umamin tayo na hindi natin kayang baguhin yung ating sarili, yung ating puso, yung ating damdamin. Aminin po natin sa Lord talagang nahihirapan na tayo. Hindi tayo nagiging masaya. Apektado na yung buhay natin. Apektado yung ating hanap buhay. Apektado yung ating pamilya. At lalo't higit apektado yung ating relasyon sa Diyos. Surrender our God. Lord, gaya ng ginawa ni David, nung siya po'y mahulog sa lusak ng kasalanan, sa adultery, sabi ni David, nahihirapan na ako, O God. Nahihirapan na ako, O Diyos, na hindi ko nararamdaman ang presensya mo dahil iniwan mo ako ng iyong presensya. Di na ako masaya sa aking buhay. Hindi ako sanay na hindi ko nararanasan ang inyong pagsama. Sabi ni David, gawan mo ko ng panibagong puso. Create me a clean heart, O God. Kasi dumumi yung puso niya. Naging masama yung damdamin niya. Kaya sabi ni David, gawan mo ako ng panibagong puso. Bigyan mo ako ng bagong espiritu. At tama ang sabi ng Diyos. Ang Diyos ay handang magbigay ng isang bagong puso at isang bagong espiritu sa karapat-dapat na pagbibigyan niya. Mga kapatid, ang isa po sa pinakamiserableng buhay at kalagayan sa buhay ng isang tao, yung mga tao na, hindi po yung mga taong walang bahay. Hindi po yung mga taong mahirap. Hindi po yung mga taong walang kinakain. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Ang isa po sa pinakamiserableng katayuan ng buhay ng isang tao sa harap ng Diyos ay yung tao na yung kanyang puso ay balot na ng kawalan ng pag-asa, galit, hinanakit, sama ng loob, puot. Yung po ang pinakamiserableng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo sa harap ng Diyos. Hindi na po yan magiging masaya. Tatapatin ko po kayo. Ang sarap po na mabuhay sa ibabaw ng mundo na kahit wala ka ng kahit anong bagay na ipinagyayabang at ipinagmamalaki ng tao, pero lagi kang may kapayapaan. Laging matawisay yung damdamin. Pagising mo sa umaga, pagbangon mo, kakausapin mo ang Diyos, lagi kang magpapasalamat, lagi kang magbabalik ng papuri sa Kanya, at pagkatapos nun, gagawa ka, lalakarin mo ang dapat mong gawin, pero meron kang totoong kapanatagan. Walang parang mabigat, walang parang mayroong tinik, wala kang galit, wala kang hinanakit. Punong-puno ka ng kapakumbabaan, punong-puno ka ng kapayapaan sa damdamin mo. Iyon po ang tunay na pinagpalang mga tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Na may tamang relasyon sa Diyos, pero lahat bunot na. Ang puso niya sa harap ng Diyos, napakalinis. Ni katiting, nagalit, hinanakit, puot, wala. Kasi bakit? Naingatan niya sa harap ng Diyos. Kayo lang po ang makakaramdam, maski po ngayon. Alam niyo po sa inyong sarili kung ano ang kalagayan ng inyong puso, ng inyong damdamin sa harap ng Diyos. Kapag hanggang ngayon may bigat pa yan, may galit pa yan, may hinanakit pa yan, may tampo pa yan, kahit tampo. Alam niyo po, kahit tampo lang, hindi ka magiging masaya. Yung tampo, lumalala po yan. Tampo, selos, puot, galit, hinanakit, paghihiganti, lahat po yan. Iisa ang produkto niyan. Lahat po yan galing kay Satanas. Kaya sabi ng Diyos, ingatan niyo ang inyong mga sarili.
Huwag maging kasangkapan ng kasamaan. Bagkus ang inyong sarili ipailalim nyo sa kapangyarihan ng Diyos. Gamitin nyo sa kabutihan. Ang bawat isa po sa atin na makapagsisimula lang po na makagagawa ng may pagmamahal, may pag-ibig, makagagawa ng tama kapag tama po yung ating puso, damdamin sa harap ng Diyos. Hindi mo kayang magbigay ng may kagalakan kapag meron kang galit. Hindi mo kayang magpatawad kapag may galit ka. Hindi mo kayang umunawa kapag may galit ka. At kapag ganun po, mananatili po ang isang taong alipin ng kalungkutan, kasipayuan, habang nananatili po na yung puso natin, hindi natin naingatan sa harap ng Diyos. Kaya po ang tunay na matagumpay na buhay, na pinagpalang buhay, unang-una po ang qualification, yung ating puso, yung ating damdamin, na ingatan natin. Napakabuti, napakaganda sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, kapag nag-uumpisa na po, minsan isang araw na, mamaya po magpapalinis po tayo lahat. Magpaparestore tayo lahat mamaya. Kung naniniwala kayo na kahit ngayon sa araw na ito, bago tayo lumabas sa lugar na ito, kaya tayong bigyan ng bagong puso at bagong espiritu, ibibigay sa atin ng Diyos yan. Ang importante lang, naniniwala tayo at handa tayong umamin. Lord, tama ka. Yung puso ko bulok. Lord, tama ka. Yung puso ko wala ng lunas. Restore me. Create me. Give me a new heart and new spirit. Alam niyo po, kapag mamaya po, bago tayo lumabas sa lugar na ito, natanggap natin yung bagong puso, bagong espiritu mamaya na pangako ng Diyos. Ezekiel chapter 11 verse 19. Wow, maiiba po ang ating ngiti, ang ating buhay, ang ating saya. Diyan magpapasimula. At tunay nga, tayo ay meron ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Magiging maaliwalas ang aura mo. Mawawala yung dilim. Mawawala yung bigat. Lahat po kasi nung pangungulimlim sa labas ng ating aura nang gagaling sa loob. Kapag yung prutas bulok sa labas, hanggang loob yun, sira. Yung saging, pangit sa labas, may pasa, balatan mo yun hanggang loob, doon ang galing yung pagkasira nun. The same thing with us. Pag tayo po dumating sa punto na parang hindi na po maalinag yung ating kaningningan, parang lagi po tayong balot ng kalungkutan. Lagi po tayong bigat na bigat sa buhay. Lagi po tayong parang dagan-dagan ng patong-patong na problema. Ang may problema po sa atin, yung loob. Kasi nga po, hindi natin naingatan yung ating puso, yung ating damdamin. Mamaya po, magpaparestore tayo sa Panginoon. Willing ba kayo? Kasama ako doon, mga kapatid. Kasi hindi ko pwedeng sabihin, yung puso ko, ganap, na hindi dapat i-restore. Gusto ko ng isang puso, damdamin na talagang walang batik, walang hinanakit, walang galit. Kasi alam ko, doon ang tunay na kagalak at kasiyahan sa buhay. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kung bakit ngayon po lahat ay narito po tayo. Ang gusto ng Diyos talaga, sa araw na ito, lahat, ma-restore tayong lahat. Amen? We need our restoration, all parts of our body. At kapag nangyari po yung restoration, titiyakin ko po sa inyo, magtatalon tayo sa galak, sapagkat yun pala yung matagal na nating
hinahanap sa ating buhay na hindi natin matagpuan. Umpisahan po natin na yung puso nating ito. Hihingin natin mamaya, kahit ngayon pa lang po habang nakikinig kayo, sa isip niyo po, sa damdamin niyo. We need surrender all negative feelings. Alam mong hindi maganda yung nararamdaman mo. Alam mong meron kang kinikimkim. Alam mong merong hindi maganda sa damdamin natin, sa puso natin. Surrender natin kay Lord. Kung natin nga hayaan na mamaya lalabas tayo rito na hindi na-restore, hindi tayo nabigyan ng isang bagong puso, isang bagong espiritu, isang pusong masunurin na nagmumula sa ating Panginoon. Next point na kailangan po natin pakaingatan. Listen carefully, yung message pong ito ay napakaganda. Ang laki pong benepisyo nito kapag lahat ito ay na-catch up po natin ngayong umaga. Kapagkat may ginagawa po ang Diyos. Sa huling panahon po kasi, makinig po kayong mabuti. Sa huling panahon, ang mga tao ay magpapakasama at ang mga taong totoong nasa Diyos ay magpapakabuting totoo. Yung mga taong hindi mula sa Diyos, lalong magpapakasama. Pero yung mga taong tutunay na mayroong relasyon at takot sa Diyos, yan po talaga ay lalong magiging matuwid sa harap ng Diyos. Second point, keep your mind. Pakaingatan po natin yung ating mga isipan. Alam niyo ba, mga kapatid, minsan nakikinig na ng Word of God, ang isang tao, nasa loob na ng church, ang isang tao, pero nakagagawa pa ang dyablo sa isip niya. Ganyang katuso si Satanas. At yung isip po natin, wala pong ibang nakasisiyasat niyan at nakababasa niyan, kundi ang Diyos. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, huwag po nating hahayaan yung isip nating ito mapasok ng kaaway. Kasi kapag po napasok ng kaawayan at nagkaroon ng pangit na kaisipan niyan, maglalaro po yan. Maapektuhan po tayo. Tingnan niyo po, sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 10, Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Pansinin niyo po, kanina puso. Yung atin po kaninang unang tinalakay. Keep your heart. Ngayon naman po, isip. Pero dito po makikita po natin in the book of Jeremiah 17:10, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung sumisiyasat sa isip at sumasaliksik saan? Sa puso. Kaya lang, ito rin pong isip at puso ang inaatake ng dyablo. Kung papaanong nais ng Diyos na yung isip at puso natin, yung damdamin natin, ay maging laging malinis, babantayan lagi natin na hindi makagawa ang kaaway, pero ito talaga ang pilit na pinapasok at inaatake ng dyablo, yung damdamin natin o yung ating isip. Kaya pag hindi po tayo naging maingat, hindi ka naging matalino, madali kang magpadala sa emosyon mo, madali kang mapasok ang masamang kaisipan mo, dadalhin po tayo ito sa isang miserableng buhay. Ikaw mismo sa sarili mo, tayo mismo sa ating sarili, maaapektuhan tayo dahil hindi natin binakuran, inalagaan yung ating isip at puso. Kaya mga kapatid, ingatan po natin yung ating mga isip. Lalo tigit sa mga panahon nag-iisa po tayo. Marami pong nagpatiwakal, nagpakamatay, tinapos ang buhay dahil may naramdamang kalungkutan at nagplano sa kanyang isip. Tinapos ang buhay. Ang dalawang parts ng katawan natin, yan po ang dinadaya lagi ni Satanas. Magpapasimula
na tayo po'y makagagawa ng mga bagay sa buhay natin na lifetime natin pagsisisihan kapag hindi natin naingatan, nabantayan yung ating damdamin o puso at ating isip. Ang isa po sa kinasusuklaman ng Diyos, pansinin niyo po mga kapatid, ang isa po sa kinasusuklaman ng Diyos, yung word po na kinasusuklaman, iyon po ay mas matindi pa po sa salitang galit. Pag nasusuklam, grabe po yun. Ito po ang isa sa kinasusuklaman ng Diyos. Sabi po ng Kawikaan chapter 11 verse 20, ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Kapag pala nakita ng Diyos yung isip ng isang tao na ang lagi niyang iniisip ay puro kasamaan sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, sa ibang tao, sa mahal niya sa buhay, puro masama lagi yung iniisip niya. Ito po'y hindi maitatago sa paningin ng Diyos. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Kaya yan po lagi ang ini-inject ni Satanas. Lagi po niyang binibigyan ng masamang kaisipan. Lagi niya pong ini-inject sa mga tao, sa mga manampalataya, yung mag-isip ng masama, yung mag-isip ng masama, yung mag-isip ng masama. Lagi niyang binibigyan ng hindi magandang damdamin ang isang tao at mag-isip ng hindi maganda. Kapag nangyari po yan, alam ni Satanas na magiging kasuklam-suklam sa harap ng Diyos ang bawat isang taong wala laging iniisip na mabuti, puro laging kasamaan. Kaya mga kapatid, renew our mind. Ingatan natin. Renew our feelings, our emotion, our heart. Kapag may nararamdaman kang di maganda, palinis mo kagad. Pag nag-uumpisa ang kaaway, ang dyablo, nilalagyan tayo ng hinanakit, selos, galit, kagad rebuke. Pagpakumbaba kagad sa Panginoon, ipalinis kagad. Kasi kapag nanahan niya, kapag kaya niya nagbabad sa damdamin natin, yung isip natin, wala yang paplanuhin kundi puro pangit na bagay kasi mag-uumpisa kang magplano gumawa ng mga pangit na kaisipan sa kapwa mo, sa kapatid mo. Wala kang gagawing maganda. Alam niyo po ba ang isang tao, para makita mong maganda ang puso niya, maganda ang isip niya, ang taong yan walang gagawin sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Puro pang-unawa. Kahit ginawan siya ng pangit, bibigyan niya po yan ng katuwiran. Kahit ginawan po siya ng di maganda, yung damdamin niya, kukontrolin niya, yung isip niya, bibigyan niya po ng katuwiran yung kapatid na gumawa ng hindi maganda. Kasi nga po, naalagaan niya yung damdamin niya, yung kanyang isip. Hindi magpaplano ng pangit, hindi magbabalak ng masama, kasi nga po, yung isip niya at damdamin niya, kontrolado niya at malinis sa harap ng Diyos. At kapag ganyan po mga kapatid, yan yung mga taong napakasaya ng buhay. Yan yung mga taong nakakatulog ng payapa. Yan yung mga taong kahit may problema, kahit mayroong mga pinagdadaanan, pero laging may ngiti sa puso't kaisipan. Laging payapa, laging masaya, laging inspirado. Yan yung mga taong kahit may problema, nakapag-i-inspired pa ng ibang tao. Sa halip na hilahin niya sa kalungkutan, sa galit, hinanakit, paghihiganti yung kapwa niya, siya yung magiging mediator. Siya yung magpapayo. Kasi nga po bakit? Naalagaan yung kanyang damdamin at yung kanyang kaisipan. Kaya mga kapatid, kapag sa inyong buhay, sa ating buhay, may pumapasok na hindi magandang pag-iisip, hindi yan mula sa Diyos.
Tandaan niyo po yan. Lahat ng pangit na kaisipan, magandang plano, masamang plano mula sa isip at damdamin natin, hindi yan mula sa Diyos. Kaino galing yan? Mula yan sa kaaway kay Satanas. Ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Masarin niyo mga kapatid, ang taong puno ng galit hinanakit, ang taong lagyang iniisip ay pangit, kahit kailan hindi makalalakad ng matuwid sa harap ng Diyos. Pag sinabing lakad na matuwid, namumuhay siya sa kabanalan. Namumuhay siya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Laging lihis po ang magiging lakad ng isang taong ang damdamin niya ay punong-puno ng kabulukan at ang isip niya ay punong-puno ng kasamaan. Hindi po makalalakad yan ng matuwid sa harap ng Diyos. Pero, pansinin niyo mga kapatid, ang isang tao na may malinis na puso, may mapagpakumbabang puso, may maunawain na puso, may mapagmahal na puso. Ang isang taong may malinis na kaisipan, yan po ay patuloy na magpapatuloy, nalalakad at susunod sa Panginoon, kahit ano ang kanyang pinagdadaanan, kahit ano ang kanyang naririnig, kahit ano ang kanyang nararanasan, kahit hinuhusgahan siya, kahit pinagchichismisan siya, kahit napakaraming tao gumagawa ng pangit sa kanya, sapagkat tama ang laman ng puso niya, tama ang kanyang iniisip, magpapatuloy yan, susunod sa kalooban ng Diyos. At sa harap ng Diyos, doon nasisiyahan ang Diyos sa mga taong nagpapatuloy sa isang matuwid na pamumuhay patungkol sa pagsunod sa ating Panginoon. Kawikaan chapter 12 verse 20, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Tingnan niyo mga kapatid, tandaan niyo po yan. Ang nagbabalak ng masama sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, o kahit kanino pa man, masama lagi yung binabalak niya. Pangit lagi yung iniisip niya. Pansinin niyo po, babalik sa kanya, aani siya ng kapahamakan. Kahit kailan hindi po magkakaroon ng good karma ang isang taong walang inisip na mabuti. Tandaan niyo po yung mga kapatid, wala man nakakaalam ng laman ng ating isip. Wala man nakakaalam ng mga binabalak natin, iniisip natin na mga pangit sa ating kapwa. Pero meron Diyos na nakababasa ng isip natin. Sa harap ng Diyos, ang isip ng isang taong walang iniisip na mabuti, kundi pawang kasamaan, ang ibabalik sa kanya ng Diyos ay kapahamakan. Kaya mga kapatid, umpisahan na po natin. Umpisahan na po natin mula sa araw na ito. Ay yung damdamin natin, magkaroon tayo ng isang puso mula sa Panginoon. Kapag ayos ang puso natin, lahat ng iisipin mo ipawang kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, magtatamo ng kagalakan. Alam niyo po yung word na kagalakan, yan ang isang buhay na kasiyasiya sa ibabaw ng mundo. Yung lagi mabuti iniisip mo sa kapwa mo, lagi mabuti iniisip mo sa mahal mo sa buhay, lagi mabuti iniisip mo sa kapatid mo, ang balik sa atin niyang kagalakan, isang payapa na buhay. Magiging masaya po tayo. Magiging laging inspirado po tayo kapag ang laman ng isip natin lagi kabutihan sa harap ng Diyos. At ang isang pinakamabuting bagay sa harap ng Diyos ay walang iba kundi yung laging sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maingatan natin yung ating isip. Kasi napakalaki po ang impact niyan sa ating mga buhay. Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak.
at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Alam niyo po yung kapalaluan? Yan po yung kayabangan. Yan po yung pagmamalaki. Sabi ng Diyos, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak. Ang isang buhay ng isang tao na hindi nararamdaman ng Diyos ang pag-honor sa Kanya, ang pagbabalik ng papuri sa Kanya, kapalaluan po yun. Ipinagmamalaki na natin yung ating galing at husay, yung ating mga narating, yung ating kung anong meron tayo, ipinagyayabang na natin na hindi na ang Diyos ang natataas, kapalaluan po yun. Na wala na po tayong ginagawa sa ating sarili, kundi yung mga bagay na gusto natin, hindi na po yung gusto ng Diyos, kataasan po yung sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak. Ata niyo po sa unang panahon, nagkaisa yung mga tao. Gumawa sila ng isang toring napakataas, yung po tawag toring ni Babel. Nagkaisa po yung mga tao. Sila po'y gumawa ng tisa, pataas ng pataas, pataas ng pataas, pataas ng pataas, pataas ng pataas. Nagkaroon sila ng pagmamalaki, kayabangan sapagkat halos maabot nila yung langit sapagkat nagkaisa sila sa kanilang paggawa ng tore na yon. Ano ginawa ng Diyos? Winasak po yung tore na yon kasi po simbolo ng kapalaluan. Nagmalaki sila sa harap ng Diyos. Mga kapatid, anumang meron tayo, anumang natatanggap natin, anuman ang marating natin sa buhay, kapag isang araw ipinagmamalain na po natin yan kasi tayo na po ang gumagawa, tayo na po nagsisikap, kapalaluan niya sa harap ng Diyos. Kapatid, anuman ang meron ka ngayon, ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Anuman ang mga biyaya na meron tayo, lagi nating i-care of yan sa Diyos. Sapagkat isang araw, anumang meron tayo, po pwedeng bawiin niya ng Diyos. Sapagkat lahat ng meron tayo, ay yan po ay ipinagkatiwala lang. Temporary lang. Ang tanong, kung papaano tayong pinagkatiwalaan sa harap ng Diyos. Kung paano natin ito ginagamit ng tama sa harap ng Diyos. Depende po yan. Mawawasak yan kapag po hindi tama. Pero kapag po tama ang paggamit natin, lahat ng bagay na meron tayo, talino, buhay, kalusugan, o whatever, kapag tama, mananatili po nakatindig yan. Hindi mawawasak. Bakit? Kasi walang kapalaluan. Mga kapatid, always check our mind. Baka po madalas o minsan nakapag-iisip na po tayo ng hindi maganda sa harap ng Diyos. Sapagkat sabi niya, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Dito po nanggagaling minsan ang kataasan, ang pagmamataas sa isip natin. Ingatan po natin sa harap ng Diyos. Kasi nababasa ng Diyos yung laman ng ating isip. Mapalad ang mga taong may malinis na kaisipan. Mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Matthew chapter 5. Kaya mga kapatid, ingatan po natin lagi ang ating isip. Una, ang ating puso o mga damdamin. Isa pa pong verse, Kawikaan chapter 17 verse 20. Ang masamang isipan ay hindi uunlad. Kaya napakalaki pong factor yung isip natin sa harap ng Diyos. Hindi bibigyan ng tunay na prosper. Hindi magpa-prosper ang isang tao na tunay na mula sa Diyos kapag ang isip niya ay laging masama. Hindi uunlad. At dito meron pa pong kasunod. Ang sinungaling ay aabot sa kasawi ang palad.
Ang isa po sa nasuklaman Diyos, yung po mga taong sinungaling. Kaya minsan po tayo bilang Kristiyano, kung magkukwento po tayo, huwag po natin dadagdagan. Isakto natin. Kung ano yung nakita natin, kung ano yung narinig natin, period. Huwag po natin sasamahan ng dagdag kasi nungalingan na po yun. Kasi ayaw ng Diyos ang taong sinungaling. Isa po yun sa kinasusuklaman ng Diyos. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Sapagkat ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Huwag tayo magsisinungaling. Dapat laging totoo lang po. Kasi masasawi, mabibigo ang mga taong sinungaling. Kalabitin mo katabi mo. Tanungin mo. Sabi mo, kapatid, maganda ba ka mo ko o pogi? Ano sagot? Huwag kayong magsisinungaling. Pinapatawa ko lang kayo. Masyado kayong seryoso. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po ng ating isip ay maalagaan sa harap ng Diyos. Tingnan niyo po ha, ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang buong daigdig sa panahon ni Noe. Tingnan niyo po ha, ipakikita ko po sa inyo kung bakit ginunaw ng Diyos ang buong daigdig sa panahon ni Noe. Walang taong natira na buhay, kahit mga ibon na matay. 8 tao lang po ang nabuhay. Si Noe, asawa niya, 3 anak niya, at yung mga asawa ng kanyang mga anak. Kaya 8 tao lang po ang nabuhay. At yung kasama sa daong ni Noe na mga mag-asa-asawang mga hayop na gumagapang, lumalakad, at lumilipad para muling magkaroon ng mga hayop matapos mamatay lahat. Tingnan niyo po kung ano dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos. Puntahan natin ang Genesis 6:5-7. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Natin niyo po kung ano yung nakita ng Diyos, kung ano yung isang matinding naging rason. Nakita ng Diyos sa panahon ni Noe, ang mga tao ay nagpakasama. Namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Nagpakasama ang mga tao. Pangalawa, nakita ng Diyos, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip. Natin niyo po. Natin niyo po yung matinding naging dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang unang mga tao, ang mundo. Kasi yung isip ng mga tao, puro mahasama na lang ang kanilang mga ginagawa, laman ng isip. Ala na pong mabuti. Eh kung ikukumpara po natin noon at ngayon, naku po, mas matindi po ang laman ng isip ngayon ng tao. Kaya lang po hindi ginugunaw ng Diyos ang daigdig kahit napakasama na ng mundo, napakasama na ginagawa ng tao, at napakasama na laman ng isip ng mga tao, nagsalita ang Diyos, hindi ko nagugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng baha. At magpapakita ako ng palatandaan sa aking mga pangako. Makakakita kayo ng mga bahaghari. At niyo po yung bahaghari, nakakita tayo minsan yung iba't ibang kulay. Yung po'y nasa Bible. Pag nakakakita po kayo ng palatandaan po yun talagang yung sumpa, yung pangako ng Diyos, hindi na po niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero take note, gugunawin ng Diyos ang daigdig na ito nasa Book of Revelation sa pamamagitan ng napakalakas na lindol. Revelation chapter 16. Na hindi pa nangyayari sa buong daigdig. Yun yung sinasabi ng Panginoon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat iguguho sa Matthew chapter 24. Kasi ang lulusaw, ang gugunaw sa buong daigdig ay isang napakatinding, napakalakas na lindol na lahat ng mga structure sa mundo, bundok, dagat, bubulusok po yan papailalim. Yun po ang final judgment ng Diyos. Nasa Revelation chapter 16 po yun.
apoy. Apoy, uulan ng apoy sa huling panahon. Kaya po mga kapatid, ito pong atin ngayong pinag-aaralan ay for preparation sa pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang second coming para kunin ang mga tunay na sumunod sa Panginoon. Ito po yung rapture. Bago ibagsak ng Diyos ang kanyang hatol sa mundo sa mga tao, ira-rapture muna niya ang mga tunay na sumunod sa kanya at nanampalataya. Isang kisap mata mawawala po yung mga taong ito sapagkat kinuha po ng Panginoon. I-snatch. Kasabay po ng pagbuhay sa mga namatay. At sama-sama po yung titipunin sa alapaap para isama ng ating Panginoon. And then after that, yun na po yung tinatawag na sobrang kahirapan na ang maghahari po ay Antichrist. Tinuro ko na po sa inyo yan dati, pero loobin ng Diyos, matalaki natin uli, maulit natin uli. 3 years ago, kung ako nagkakamali, tinuro ko po sa inyo yan. Babalikan po natin. Kaya labis na ikinlungkot ni Yahweh ang nanilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong akin nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Nalungkot ang Diyos kung bakit nilikha pa niya ang tao. Bakit po siya nalungkot? Kasi nagpakasama. At ang laging laman ng isip ay puro kasamaan. Kung gusto po nating malungkot ang Diyos, magpatuloy ka sa kasalanan. At walagi ang isipin mo ay puro kasamaan. Tiyak ang Diyos ay malulungkot sa iyo. Pero kung gusto mong mapasaya mo ang Diyos, magpatuloy ka sa kabutihan, sa pagsunod sa Panginoon. At lahat ng iisipin mo, lahat ng iyong paplanuhin at damdamin ay patuloy na pawa kalooban ng Diyos. Tiyak mapapasaya mo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ating pakalinisin at ating alagaan ang ating mga isip. Ikatlo, keep your tongue. Ingatan natin yung ating mga dila. Alam niyo yung dila natin na yan? Napakaliit na bahagi ng ating katawan. Pero ang laki pong impluwensya niya sa ating katawan. Alam niyo ba yung dilang iyan, kayang mag-create ng apoy niyan. At yung apoy na i-create niya sa buhay natin, kaya kang dalhin sa impyerno. Kaya huwag po nating babaliwalain yung ating mga dila. Pakaingatan po natin yung ating mga dila sapagkat isa po yan sa napakahalagang parte ng ating katawan. Maliit na bahagi, pero parang timon ng barko. Ang barko napakalaki, pero yung timon napakaliit lang. Pero kaya niyang ipihit sa kaliwa at sa kanan yung napakalaking barko sumusunod sa kanya. Ganon din yung ating dila. Maliit na parte ng ating katawan, pero kaya kanyang ipihit sa isang buhay na ganapat kasiyasiya, pero sa isang buhay na karimari-marim at patungo sa apoy ng impyerno. Tignan niyo po, sabi ng Bible, Santiago chapter 3 verse 6, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Sa inyo mga kapatid, ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Tignan niyo mga kapatid, yung napakalaking epekto ng dila natin. Napakaliit na bahagi ng ating katawan. Pero pansinin niyo po, ang dila pala ay parang apoy na isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Kaya tama po sabi ng Panginoon hindi yung mga pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kasi matapos mo yan kainin, ilalabas mo lang yan. Sabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa tao, yung lumalabas sa kanyang bibig,
na sinasambit ng dila. Kasi nagmumula yun sa kanyang puso. Konektado pa rin po. Yung puso natin, yung damdamin natin. Kaya makikilala po natin ang isang tao kapag lagi mo siyang kausap, lagi mo siyang nakakasama, kung ano yung lumalabas sa bibig niya, yun ang laman ng puso niya at isip niya. Kapag walang sinasabing maganda yung lagi mong kasama na yan, kaibigan mo na yan, walang sinasabing maganda yan, bulok ang puso niyan. Huwag po kayo masasaktan kasi yun po talaga sinasabi ng Bible. Sabi ng Panginoon, kung ano lumalabas sa kanyang bibig, sinasabit sa kanyang dila, yun ang laman ng kanyang puso. Kaya kung puro paninira, puro panghusga, ang nilalabas ng dila, sinasabi ng dila ng ating kakwentuhan, puro galit, puro hinanakit, puro paghatol sa kanyang kapwa, yun ang laman ng puso niya. Nakatagpo kayo ng ginto kapag meron kayong kaibigan. Kapatid ko po kayo, nakatagpo kayo ng ginto kapag meron kayong kaibigan, kapag lagi inyong kausap, walang lumalabas na pangit. Walang lumalabas na negative words. Bakit? Yun ang laman ng puso niya. Ako yung po hinahanap ko ngayon. Na makatagpo ako ng mga lagi ko kakwentuhan, kasama na pagkausap ko. Ang ganda ng sinasabi kasi, yun yung laman ng puso niya. Hindi nagkukwento ng pangit sa kanyang kapwa-pastor. Wala ikinukwentong mga chismis na parang naglalabas ang galit. Ang hinahanap kong kasama yung puro pangunawa, pag-ibig, pag-abot. Kasi yun ang laman ng puso niya. Pero kapag kayo, may kasama po kayo na kaibigan, na lagi na lang puro panghusga, paghatol, buhay ng may buhay, mag-isip po kayo. Pakapati po kayo, mahawa. Pero ngayon, ipaayos natin lahat yan sa Panginoon, yung mga dilang iyan. Dapat yung ating mga dila ay hindi tayo madala sa apoy ng impyerno. Ang ating mga dila pala ay parang apoy na napakaliit na parte pero kayang pasamain ang buo nating pagkatao. Kaya ang isa po sa pinakamahirap sa bubong o sa tahanan, yung may kasama ka na parte ng pamilya mo na walang lubay na mga pangit na salita. Parang naglalagablab yung buong bahay. Kasi nga po, yung dila daw po'y parang apoy, daigdig na kasamaan na nagpaparumi sa ating buong katawan. Hello? Mga kapatid, keep your tongue. Ingatan natin yung ating mga dila. Kasi kaya tayong dalhin yan sa apoy ng impyerno. Sabi ng Santiago chapter 3 verse 9 to 10, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Tama nga naman ang sabi ni Santiago. Ginagamit natin ang ating dila sa pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat. Tapos ginagamit din natin sa panlalait, sa panghusga, sa panchichismis, sa pagmamarites. Hindi nga naman maganda. Hindi ito maganda mangyari, mga kapatid. Hello? Kung tubig alat, dapat tubig alat. Kung tubig tabang, dapat tubig tabang. Hindi dapat maghalo. Kaya nire-review tayo ito, mga kapatid. Kaya yung ating mga dilang ito dapat gamitin lahat natin ito dapat lang para sa pagsamba sa Panginoon. Para sa pagsasalita na makapagbibigay ng motivation, encouragement, kalakasan, pagpapala. Napakahalaga po na maingatan natin yung ating mga dila.
Sino ang nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay? Sino po nagnanais ng mapayapa at saganang pamumuhay? Taas ang kamay. Lahat tayo, di po ba? Nakasalalay pala yan sa ating dila. Gusto niyo ng payapa at saganang buhay? Sa dila pa nakasalalay. Tingnan niyo po, sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 10. 1 Peter chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ipigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Kapag gusto mong payapa at masaganang buhay, dila daw natin ay pigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Kaya po pala maraming tao walang kapayapaan. Maraming tao lugmok sa kalungkutan, kahirapan ng buhay. Kasi nga po yung dila niya ay parang palaso ng apoy. Ayun, naglalagablab yung buong bahay, yung buong pamilya. Bakit? Yun po talaga buong ano. Tayo po pala ang nagkikreate ng kaguluhan, kapighatian, kalungkutan sa pamilya, sa tahanan, sa ating grupo. Kasi nga po, ginagamit natin yung ating dila sa pagsasalita ng mga pangit na mga salita, mga word. Baguhin na po natin. Baliktarin natin. Wala po sa araw na ito, ang ating puso ay ating pong linisin, humingi tayo ng bagong puso, bagong kaisipan, isang bagong dila nang sasabihin ay puro maganda, encouragement, kabutihan. Magsisimula po ang isang payapang buhay, masaganang buhay, sapagkat yan po ang dinudulot ng ating dila. Kaya napakahalaga po na maingatan natin. At yung dila pong ito, maliit na bahagi ng ating katawan, kaya po tayong ilayo nito sa Diyos. Tingnan niyo po, 2 Timothy chapter 2 verse 16. Iwasan mo ang mga walang kabuluhan at malalaswang usapan, sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, kapag nag-uusap-usap, nagkukwentuhan, iwasan po natin yung mga walang kabuluhang usapan. Iwasan po natin yung mga malalaswang usapan. Kasi po pag nasanay po tayo sa ganyan, na walang kabuluhan yung ating mga usapan, walang mga kakwenta-kwenta yung ating pinag-uusapan, isang araw, ni presensya ng Diyos, hindi na po natin mararamdaman. At sabi nga po dyan, ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Kaya napakasarap po yung ganito, pag tayo nakikita-kita, nagkakasama-sama, nagkukwentuhan, ano man yung ating ginagawa, dapat ang lagi natin pinag-uusapan ay patungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang lagi natin dapat pinag-uusapan ay kung paano natin talaga mapagtutulong-tulungan, kung paano yung gawain ito, yung ministeryong ito ay talagang mapauunlad natin sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtutulong-tulong. Kung paano tayo talaga magiging kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Kung paano tayo makasusunod ng tapat sa Panginoon, ito po yung mga magandang usapan. Kasi pag po pala ang ating mga usapan, lagi ay mga walang kabuluhan, mga laswang usapan, iyan ang nagiging dahilan isang araw nalalayo sa Diyos yung mga taong ganyan. Kaya napakahalaga po yung ating dila kung paano po natin to ginagamit sa ating buhay. Last point, keep your hands. Taas nga po yung ating mga kamay. Po, dalawang kamay. Yan. Tingnan niyo po, yung ating mga kamay na ito, paano natin nagagamit ito ng tama sa harap ng Diyos? Kayo lang po nakakaalam kung ano po yung mga ginagawa ng kamay na ito sa harap ng Diyos. Kapag hindi natin naingatan ng tama yung ating mga kamay na ito, ang gagawin ng mga kamay na ito ay pawang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos.
Kapag namihasa yung ating mga kamay na ito, na hindi natin naingatan at nakagawa ang kaaway, magiging instrumento ka ng dyablo at yung kamay na yan, gagawa yan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam kung ano lagi ang ginagawa ng mga kamay na ito. Kapag isipin niyo po ngayon, ito lang pong buong isang linggo, kung ano mga ginagawa ng inyong mga kamay. Kapag yung ginagawa ng inyong mga kamay na yun hindi nakapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos at nakapagpapalungkot sa Diyos, panahon na para ito ay ihingi natin ang tawad at muli yung mga kamay na ito ay magamit ng tama sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Sa Matthew chapter 5 verse 30. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Listen carefully. Taas yung kanang kamay. Kung ang kanang kamay daw natin ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala, ano dapat gawin? Putulin. E kapag ginawa natin literal yan, sa isang linggo lahat wala tayong kanang kamay. Lahat putol ang ating kanang kamay kasi tiyak na may ginagawa tayong hindi maganda sa mga kamay na yan. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Listen carefully. Ang ating mga kamay na ito, kaliwat kanan, ay po pwede pala tayong ibulit sa impyerno kapag hindi natin inihinto ang ating mga ginagawa na kasalanan. Yun ang binibigyan diin ng Panginoon sa Matthew 5:30. Kapag alam mo ng mali pero patuloy mo pa rin ginagawa at iyan ay isang kasalanan sa harap ng Diyos, sabi ng Panginoon, putulin mo yung kanang kamay mo. Mabuti pang mapunta ka ng langit na walang parte ng isang katawan kaysa itapong ka sa impyerno na mayroong buong katawan. Ibig sabihin, mapapasaapoy pala ng impyerno ang isang tao habang nagpapatuloy siya sa ginagawa ng kaniyang mga kamay na kasalanan. Kaya sa araw na ito, kung magpahanggang ngayon, meron pa rin tayong ginagawa, yung mga kamay na ito walang ginawa kundi gumawa ng mga kasalanan, ang puputulin natin yung ginagawa ng ating kamay. I-stop na natin. Gawin natin yung mga kamay na ito makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang patuloy na ginagawa ng ating mga kamay na kasalanan sa harap ng Diyos. Ikat na po natin. Kasi po pwede ka pala niyan akayin sa impyerno kapag hindi mo pinutol yung ginagawa ng iyong kamay, ng ating kamay na kasalanan. Matthew 18:8. Kung ang iyong kamay o paa, ayan, sinama naman po yung paa na. Padyan nyo nga po yung paa. Ayan, kasama na yung paa, kayo ni kamay lang eh. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itapon sa apoy na hindi namamatay. Kasama na po yung paa. Ano po ibig sabihin ng paa? Yung paa mo na yan ang nagdadala sa iyo sa mga lugar na hindi kalugod-lugod minsan sa harap ng Diyos. Yung paa mo na yan ang walang lubay, nakakalakad, kakapunta sa isang lugar na kung saan sa lugar na yon, walang presensya ng Diyos, puro presensya ng Espiritu ng Diablo.
Hindi yung paang literal ang pinapuputol sa atin. Hindi yung kamay na literal ang pinapuputol sa atin. Ang pinapuputol sa atin ay yung mga ginagawa ng ating kamay at pinupuntahan ng ating paa para mahinto na ang kasalanan. Kapag pala hindi natin inihinto ang ginagawang kasalanan ng ating kamay, kapag pala hindi natin hinintuan ang pagpunta sa mga lugar na kung saan wala ang Diyos doon. At yung lugar na yon, alam mong isang karumal-dumal sa harap ng Diyos sapagkat puro kasalanan ang ginagawa. Sabi ng Panginoon, mabuti pang mapunta ka ng langit na wala kang isang kamay, wala kang isang paa, kaysa itapong ka sa apoy na hindi namamatay, na buo ang iyong katawan. Mga kapatid, sa oras na ito, atin pong bigyan ng best clap offering ang Panginoon. Bakit po? Kasi yung inyong mga paa, napakabait. Pumunta ngayon sa church. Amen? Sumunod ang inyong damdamin. Sumunod ang inyong isip, nagplano. Na kayo ngayon ay narito. Hindi kayo mapapahamak, kundi kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Pero ang tanong, paglabas nyo mamaya, tiyakin nyo na ang pupuntahan ng paa nyo ay hindi lugar ng kasalanan. Baka mamaya, paglabas nyo mamaya, mangati yung paa nyo, mag-isip kayo, pumunta kayo sa isang lugar na doon ay magkakasala kayo, isipin nyo ang sinabi ng Panginoon, apoy na hindi namamatay. Impyerno po yun. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Sapagkat tayo po ay tinuturuan. Masakit po ang paghubog ng Diyos, hindi po madali. Talagang masakit, mau-open tayo. Pero kapag natanggap natin to, tayo po ay sumunod, lahat po tayo ay mapapanuto. Sabi po ng 1 Corinthians 16:19-20, conclusion na po tayo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya hindi kayo mabuti mga kapatid, yung katawan natin ito hindi natin pag-aari. Wala tayong karapatan na yung katawang ito'y gamitin natin sa mga bagay na gusto lang natin. Ang utos ng Diyos, gamitin natin ang ating katawan para maparangalan ang Diyos. Binili tayo. Tayo ay binayaran ng isang napakalaking halaga na walang katapat, kundi ang buhay ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, we use our body, all parts of our body, for the glory of our God. Huwag natin sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan, sa iba't ibang uri ng bisyo, sa mga walang kabuluhang gawain na hindi nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sapagkat sa huling panahon, tayo ay magsusulit.